Hello, hello! Welcome! Jacqueline here again. At ayan, good morning Sunday. At ang topic ko today is about Cebu Pacific travel insurance na ina-add on nila upon check-out. So, hindi naman kami na-purchase ng travel insurance. So, as you know, mayroon naman akong travel agency, diba? That's Jacqueline Travel and Tour. So, usually, nagbubook ako sa Cebu Pacific directly kasi nga medyo mas mura. So, hindi ko ginagamit yung platform ng travel agency ko kasi nga medyo i-compare ko, mas mura pa rin if I will directly book it sa Cebu Pacific. So, I have 3 passengers going to Singapore tomorrow. And then, 3 packs po yun, all adults. And then, upon checking the receipt, ngayon ko lang nag-add on sila ng travel insurance which is 5,160 for 2 passengers. So, I understand naman na ang travel insurance hanggang 70 years old lang, 70 years old above hindi na covered ng insurance. So, nagulat ako ngayon kasi syempre ang kinote ko lang sa client ko is yung airfare. Airfare lang po ang na-quote ko. Hindi ako nag-quote ng additional insurance. So, lugi po ako, diba, kung tutuusin. Wala pa nga akong tubo doon kasi nga, tsahin ko pa yung nagpa-book. Hindi na ako nagdagdag ng additional tubo doon, no? Ang nakakagulat lang, upon checking, nag-research si LJ na mayroon din palang mga ganito na maraming nagrereklamo. So, Cebu Pacific insurance partner is ang Chubb. And I don't know if this can be refunded kasi nga bukas na yung flight. So, I don't have a choice. So, sino po mga naka-experience ng ganito, no? Bigla na lang ina-add on. I double check the booking before namin ilagay ang credit card information ko. I've checked it na yun lang yung amount na babayaran ko. Wala ako nakitang travel insurance. So, the amount, I listed the amount, I took a picture, yun lang yung amount na dapat it's around 82 or 84,000 lang dapat ang airfare. Now, I had my receipt from Cebu Pacific and it's costing 89,000 plus. So, ang laki ng difference, diba? So, understandable yung air taxes, yung mga taxes sa airline, that's totally understandable. Pero yung biglaan kang bibigyan ng travel insurance, that's not good. So, oo, alam natin, it's necessary to have a travel insurance, pero bigyan mo naman ng freedom, mamili yung traveler kung saan magbubook or magpo-purchase ng travel insurance. So, sabihin mo bago i-check out na may add-on, hindi ho namin nakita. Wala ho kami nakitang add-on na insurance. So, just the airfare. Okay? So, ay nako, Cebu Pacific, ayusin ninyo yung ano ninyo, no? So, this is my first time to book Cebu Pacific international flight kasi may mga na-book naman na ako, pero domestic flight lang. So, please lang, no? Paki-check naman kasi hindi to tama. Dapat ay maging transparent kayo sa mga customers ninyo. Okay? So, ayun. Ano ko lang to kasi nga, syempre, yung 5,160, hindi naman biro yun. Hindi naman agad-agad yun. Mabuti sana kung, paano kung yung mga ibang customer ay hindi okay, diba? Hindi kabaya, hindi lugi na ako, diba? Mabuti na lang at nakita ko agad yung resibo ngayon. But it's too late. The flight will be tomorrow. So, tumawag ako sa Cebu Pacific. Wala ng office ngayon kasi Sunday. Usually, Monday to Fridays lang sila nag-accommodate ng calls. So, ayun, Cebu Pacific, pakiayos po yung paniningil ninyo, no, ng inyong mga flights. Hindi po ito tama na may add-ons kayo. Yes, sa United Airlines, nakikita ko, dapat pag pumunta ka sa site nila, you can add on you have to click it before purchasing it. Hindi yung bigla ka nalang magugulat.
I have a United Airline website, and then i-click mo kung gusto mong bumili ng seats or kung gusto mong bumili ng purchase, bundle purchase, or insurance. You have that option. Sa inyo, wala kayong option na ganon. We were booking it. I'm with my daughter when we were booking it. Wala kayong ganong option. Bigla nyo na lang kami papadalahan ng quotation na ito na yung amount. Pero when we did the checkout, this is the only amount that we check out. Okay? Ang laki ng difference. 7,000 halos. So, ayun, pakiayos na lang. Thank you for watching. Have a great day.